Inggit ang dahilan. Papayag kaya yung ibang players na si Rene ang magiging mukha ng Ateneo? Pero bago yan, narito ang latest update. Isang malaking pampasabog ang inilabas ngayon ng CIDG sa pagkawala ng Ateneo player na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Mariing nanindigan ang CIDG na hindi aksidente. Hindi ito aksidente. Right now, ma'am? No, it's not. Dahil sa bagong anggulong ito, mas lalong lumalim ang misteryo sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang mga nagmamahal kay Rene, lalo na ang kanyang pamilya, ay sumisigaw ngayon ng hustisya at gustong malaman ang buong katotohanan. Ito ay matapos mapansin ang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng atleta na tila nagpapahiwatig na dumaan ito sa pananakit. Bukod dito, isang malaking palaisipan ngayon sa publiko ang payag ng dalawang kasama ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Marami ang nagtataka kung pareho-pareho silang nalunod. Bakit daw ang dalawang kasamahan na aminadong hindi marunong lumangoy ay laking gulat na nabuhay, habang si Rene na laking dagat at sanay sa tubig ang siyang nasawi. Dahil sa mga kustyong ito, nagliliyab ngayon ang internet sa iba't ibang tsorya at sariling opinyon. Marami ang naniniwalang hindi lang ito basta kapabayaan, kundi posibleng may halong inggit at sadyang pananabutahe dahil daw sa angking galing ni Rene Baterbonia sa basketball. Kaya naman sunod-sunod ngayon ang paglalabas ng saloobin at pananaw ng mga netizen kaugnay sa malagim na sinapit ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Isa sa mga usap-usapan ngayon ang tsorya na inggit nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng trahedyang ito. Narito ang dalawang video ngayon na nag-viral na tiyak na kahit kayo ay mapapaisip din. Inggit ang dahilan kung bakit namatay si Rene Baterbonia. Sa basketball po, hindi po imposible na wala pong inggitan dyan. Kasi kung minsan po, nag-aagawan kayo sa playing time at saka sa pwesto. Kung minsan, pag mayroong bagong player na threat doon sa playing time mo, mukhang hindi yun maganda para sa'yo kasi mababawasan ang playing time mo. Kahit sa NBA, no? Kahit sa PBA, may mga ganun. May mga players na umaalis kasi hindi na sila masaya sa playing time nila. Ngayon, itong nangyari dito sa Ateneo, may bagong salta, galing probinsya, magaling, matangkad. MVP sa palarong pambansa. Threat talaga siya sa playing time ng ibang mga players. And tingin ko naman, wala naman silang intention na patayin si Baterbonia, no, si Rene. Kaya lang during exercises, during the training doon sa dagat, siguro nung nagkatulakan na, nung natumba siguro si Rene, na baka may bakal sa paa, yung ibang mga teammates niya, dahil threat nga siya doon sa mga playing time ng mga kasama niya, baka sinabing, hindi kita tutulungan dyan. Hindi kita tutulungan iahon kasi aagawin mo lang yung playing time ko pag mag-UAAP na. Hindi naman nila siguro akalain na matuluyan, no? Kaya yun ang nangyari, natuluyan na nga, no? Kasi kahit sa mga pictures doon sa Baler, makikita mo parang outcast doon si Rene. Parang nasa gilid lang siya, parang hindi siya masyadong kinakausap ng mga kasama niya. So parang outcast siya doon. And alam mo naman, no, yung inggit sa tao ay nandyan lang talaga yan, no. Kailangan mo lang kontrolin yan, no, yung inggit sa sarili mo. And alam mo naman, yung iba dyan talagang malaking bagay sa kanila pag sila ay nabigyan ng malaking playing time, no. Parang magiging daan mo yan para sa professional basketball later on. So, kung may bagong salta, may bagong magaling, lalo na probinsyano siya, ay parang hindi maganda yon sa mga nandyan na, yung mga anak ng mga mayayaman dyan, na mga players dyan sa Ateneo. So, isa doon sa factor dyan yung inggitan. Hindi talaga mawala yan, no? Kahit sa Lakers, no, nung panahon ni Kobe Bryant at saka ni Shaquille O'Neal, ano, nagkakaroon ng problema, no. Hindi pwede kasi yung dalawang superstar na magsama diyan, no. Kuminsan yung ego, no, mas magaling ako sa iyo, mas magaling ako sa iyo, parang ganon. At saka yung credit kuminsan, no, pag nag-champion ng team, gusto ng isa i-claim yung credit, no. Kahit sa mga PBA, no,
kahit nung unang mga 1970s, sina Jaworski at saka Fernandez, nagkaroon din niya ng mga konting, alam niyo na, no, sa basketball. No, alam natin yan kasi nagbabasketball lang tayo. No? So, malaking kawalan sa'yo pag ikaw ay nawala ng playing time. Kaya threat yung mga bagong players na mas magaling sa'yo. Hello guys! So since hindi naman nagsasalita si Coach Tab Baldwin at saka yung mga players niya kung ano talaga ang tunay na nangyari doon sa pagkalunod ng dalawang atleta. So ito yung sarili kong opinion kung ano talaga ang dahilan. Di ba? Para sa akin, ang tunay na dahilan, inggit. Alam natin yung inggit ay nakakamatay. So, yun yung dahilan, isa sa dahilan kung bakit nangyari dun kay Rene. Kasi isipin nyo, Ateneo. Alam natin yung Ateneo, pinakasikat yan. At saka mayayaman yung mga bata dyan, mayayaman yung mga pumapasok dyan. At saka yung mga players, may impluensya. Pero ang tanong ko dyan, sino ba yung sikat na players dyan sa Ateneo? Meron naman silang sikat, pero hindi ganun kasikatan. So, here comes Rene Baterbonia. Sino si Rene? MVP ng 2025 palarong pambansa. Naglaro din siya sa Brunei. Team Philippines yung dinala nila. Nag-champion sila doon. Nakita ko yung step back 3-point shot ni Rene. Yun yung nagpapanalo sa kanila eh. Saka si Rene Baterbonia, alam natin, sa buong Pilipinas, isa siya sa pinakasikat na high school basketball player ngayon. Kasamahan niya si Chog Moral. Magka-level lang sila nun. So ngayon, bakit inggit? Rene Baterbonia papasok sa Ateneo. Alam natin, mayayaman dyan sa Ateneo. Tapos si Rene, probinsyano, mahirap, papasok doon. So ngayon, ay mas sikat si Rene. So, yung Ateneo, ang magiging bagong muka ay si Rene Baterbonia. Ang tanong, papayag kaya yung ibang players na si Rene ang magiging muka ng Ateneo? Kasi, isipin nyo guys, sa lahat ng players doon, sa dami ng players doon na nandun sa team building na yun, bakit si Rene pa na sikat? At saka si Rene, marunong lumangoy. Bakit si Rene pa ang nalunod? Di ba? Tapos nung una, sabi, walang foul play. Ngayon, sabi ng CIDG, may persons of interest. So, sa inyo, para sa akin yan ha, wala akong tinutukoy kung sino. Para sa akin, yung inggit, nakakamatay yan. Kung ikaw ang tatanungin kabayan, posible kaya ang sinasabi ng ating mga kababayan na inggit nga ang tunay na dahilan sa likod ng trahedyang ito? O may mas malalim pa kayong tsorya sa misteryong ito? Pakikomento ang iyong saloobin at opinion sa ibaba.